Burnout, yes. Burnout, pero I think hindi lang burnout. Hindi ko rin matukoy kung depression or anxiety. Siguro out of frustration, may mga planong hindi natuloy, may mga targets sa church na hindi nakamit, na-reach. I think 6 months akong ganon. Na yes, pagdating sa church, kailangan mong maging masaya. Hindi mo kailangan ipakita yung totoo. Pero ang nakakakita yung aking asawa. 3, 2, 1, yeah! Eto na, Pas, medyo mabigat ito pag-uusapan natin. Yan. Last year, tama ba? Last year lang to. Isa sa mga pinakamalaking dagok sa pamilya mo at sa'yo, personally, yung nangyaring aksidente. No? So, this is your second life. Yan. So, para maintindihan ng mga viewers natin, ikwento nyo po sa amin, ano po ba yung nangyari doon sa, yung timeline, kung paano nangyari ang lahat. Yan. Okay, so first of all, hindi siya second life. I think fourth life ko na siya. Legit? Ano ko eh. Pusa. Ako. May siyam na buhay ako. Hindi. Kasi ever since, mula bata ako, sa akin lahat nababagsak ang sakit. So nung bata ako, 7 or 8, 9 to 9 years old, lagi ako natatagpuan ng mga magulang ko na nasa kalsada, nawalan ng malay. So, nawawalan ako ng malay nung bata ako. So, minsan nasa ilalim pa ako ng jeep. Hindi mamandar yung jeep, nakaparada, pero nasa ilalim ako ng jeep. So, ganun. Tapos, meron ding time na itong tuhod ko na injured. So, 1 year yata ako na talagang, injured to. Hindi mo kalakad? Oo, hindi nakakalakad, Ika-ika. pero meron siyang malaking sugat dito. To the point na meron akong injection na 1 year na anti-tetanus. So, para lang hindi siya mapasukan ng something. Hindi ma-infect. So, yun. Siguro yung second life ko. And then, meron akong opera. Appendicitis. Appendix. Oo. So, third life ko yun. Kaya itong nangyari sa akin. Pero fourth ito yung life ko na. pinakamabigat. Ito yung pinakamabigat. Oo. Ayun. Kasi matter of life and death talaga yung ito eh. So, ang nangyari kasi doon, nagbabike ako sa gabi. Ang reason ko, para pababain yung adrenaline ko. Kasi para makatulog ako. Hindi ako nakakatulog eh. So, ang tulog ko 2 o'clock, hanggang 4 o'clock. Tapos magigising ako ng 6. Tulog manok. Oo. So, nagising ako ng 6. So, 2 to 3 hours every day. So, kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon bike, so binabawasan ko yung adrenaline ko para makatulog ako sa gabi. Pero itong nangyari, ang dami kong hindi maintindihan at hindi ko maalala kung bakit. Unang hindi ko maintindihan bakit ako nagbike ng alas 11 ng gabi. Para magbawas ng kasi adrenaline. 11 nangyari yun. 11 nangyari. Hindi ko alam kung 11 nangyari or 11 na nasa hospital ako. So basta ganun. Pero sobrang gabi. Tapos pangalawang hindi ko maalala, bakit ako lumiko doon. Napakaingat ko sa kalsada. Hindi ako tatawid, hindi ako mag-U-turn nang meron ako nakikitang sasakyan. Okay? So, tapos dun sa lugar, walang ilaw doon. Hindi ako magbabaka sakali doon. Doon ako lagi sumaliwanag. Tapos pangatlo, na hindi ko maintindihan, bakit ako may dalang pera? So, lang yun eh, bike lang yun, pambabawas lang ng adrenaline, exercise lang. Pero ang dala kong pera, medyo malaki. 8,000. Lahat yun nawala. 100 lang nabawi ni Pastora. 100 pesos. 100 pesos. Buti nga hindi kinuha yung reload cellphone ko eh. Oo. Yun ang pinakamahal sa akin. So anyway, yun, hindi ko maintindihan yung mga bagay na yun. At actually, hindi ko maalala ngayon kung papaanong nangyari, kung papaano akong nabangga. So wala talaga akong maalala. And then 1 week akong nasa ICU. So isang linggo akong nasa ICU na alam ko wala akong malay. Actually, hanggang ngayon, hindi ko maalala yung mga pinaggagawa kong kalokohan sa ICU. Hindi ko maalala kung paano ko tinanggal yung mga swero ko dito. So, paano tumatalsik yung mga dugo ko.
Yeah. So wala talaga, as in wala akong kamalay-malay. No? Disoriented, ganun. Disoriented. Oo. Yun. Tapos, yun, 1 week, and then, nung time na yun, hindi ko alam kung paano ko i-explain, pero hindi ko mapaliwanag yung sakit na nararamdaman ko. Nung time na nakaramdam na ako, So, masakit ang likod, masakit ang ulo. So, talagang parang, ano ba to, Lord? Katapusan na ba to? So, yun. Hindi ko mapaliwanag. And then, that time talaga, yun yung time na sinurrender ko yung buhay ko sa Panginoon. So, sabi ko, Lord, mahal mo yung family ko, mahal mo yung asawa ko, mas mahal mo kaysa sa akin. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Yung mga anak ko, alam kong hindi mo sila pababayaan. Po-provide mo yung mga pangangailangan nila. Tapos, yun ang panalangin ko sa Panginoon, your will be done, Lord. Kung kailangan mo, kukunin ako, kunin mo na Ready ako. ka na. Ready na ako. Hirap ako that time. So, yun yung time na sinurrender ko talaga lahat. And then, isang flash lang, na binigay sa akin ng Panginoon. Ano ba yung mga nagawa ko dati na pagkakamali? Paano ako niligtas ng Panginoon? Paano akong pinatawad ng Lord? Paano niya akong inalis dun sa mga pangyayari? Inalis ako sa barkada, sa maling relationship. Nag-flashback lahat sa'yo. Oo, nag-flashback na mabilis. Tapos, pati yung mga pangungusap ng Lord sa akin na nag-flashback kung paano magkakaroon ng better HOL. So, pin-flashback ng Panginoon yon. And then, after that, talagang parang sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo, ako. Yun. So, pero, ang pinaka-lesson kasi doon na natutunan ko talaga, hindi doon sa ginagawa mo at ginawa mo, kundi by the grace of God lang. Lahat. Kasi kahit na pinipreach ko yan tuwing Sunday, by the grace of God, pero deep inside my heart, pag nagpe-pray ako, lalo na kapag Christmas, Lord, ginawa ko naman to eh. Nakita mo, Lord, kung paano ko sinurrender yung buhay ko, yung career ko, paano ko sinurrender. So, parang lumalabas na sinusumbatan ko si Lord. Yeah. Or binibigyan ko siya ng dahilan para pagpalain ako. Pero that time talaga, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa kabutihan ko. Kaya yan nangyayari sa'yo, kaya yung mga success na naganap sa'yo, yung mga provision na meron ka, hindi yan dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa biyaya ko. So that time talaga, yung binago ng Panginoon, pati yung hiling ko. Kaya nitong Pasko, hindi na ako humiling. So, humiling pa din, pero hindi out of my work, but because of the grace of God. Yan. So kaya, isa rin yun sa dahilan, siguro na nakapag-compose ako ng kanta. Yun. Kasi yung compose ng kanta sa anniversary, nakabase ako sa Matthew 5:13. So, pero hindi ako natutuwa. Maganda, pero hindi ako natutuwa. So, parang may kulang. And then, habang naglalakad ako pa uwi, parang pinakita ng Panginoon sa akin yung kanyang kabutihan. Na kahit saan ka tumingin, nandoon ang kabutihan ng Panginoon. So kahit nakapikit ka, nandoon yung kabutihan naman. So doon ako nag-create. Habang naglalakad, nagko-compose ako ng kanta. Then pagdating ko ng bahay, inayos ko. Tapos nilagyan ko ng tono. Nilagay ko yung tono. May tono na yun. Nilagay ko yung tono. And then yun. Nag-work. Ang galing, no? Doon sa mga experiences natin na hindi natin maintindihan, mga negative experiences natin, minsan doon tayo nakakagawa ng songs, nakakagawa ng ang daming mga revelations and learnings natin natututunan from that negative experiences. Kaya, totoo yung sinabi ni Paul na to live is life and to die is gain. Di ba, Vas? No, at doon sa life mo, sa kwento mo, doon natin napatunayan na ang mamatay sa Panginoon ay hindi kalugihan. Never na magiging kalugihan. Di ba? It's like a graduation. No, graduation ceremony na job well done. Good and faithful servant. Pas, ito na. Aside from that, you also lost your dad last year. Last year, no? So, minsan ba you ever question God about what's happening with your life? Especially now, magpa-Father's Day. No? So, how was your Father's Day knowing na wala na si Papa? Okay, so from your question,
kinwestiyon ko ba si God? Mm. Kinwestiyon ko si God kung bakit nangyayari. Pero hindi ko kinwestiyon kung bakit... Anong ginagawa niya? Anong ginagawa niya. Hindi, kinwestiyon ko bakit nangyari, kundi yung gusto kong malaman, ano yung purpose mo sa bagay, sa nangyayaring ito. Pero hindi ko siya kino-question bakit nangyayari at to the point na lumalabas na parang sinisisi ko siya. So yung question ko, ano yung purpose lagi? Ano yung gusto mong sabihin dito? Ano yung plano mo? Ano yung gusto mo? So yun yung pagko-question ko kay God, no? Hindi yung to the point na parang sinisisi ko siya. Kasi ako talagang naunawaan ko based on my experience sa Lord. Yun nga, yung trust the process. So trust the process. So lahat ng pinagdaanan ko bumalik sa akin yung process. No, from the beginning, kasi may narinig ako nung bata ako eh. Hindi ko alam kung bata ako, ito lang, na hinahadlangan ka ng dyablo kasi alam ng dyablo, gagamitin ka ng Diyos. So kaya nung bata ako, napabarkada ako, inalis ako ng Lord sa barkada. After ko ng barkada, napunta ako sa maling relasyon. No, yung isang relasyon ko, meron siyang, dapat ko bang banggitin? 3M. Anong 3M? Ah, okay, Okay, gets. alam mo na. Gets. So may 3M siya. So yun. So hindi ko kayang suportahan yung gusto niya. May asukal, di pa pa. Sukal di pa pa. Oo. Tapos yung isa naman, na naging karelasyon ko, meron siyang, I think, 5 anak. Na Iba-iba tatay. Iba-iba tatay. So, yun. Yun yung ano ko. So, inalis ako ng Panginoon doon. And then, after nun, sa maraming bagay na kung paano akong inilayo ng Panginoon. Kasi nga, gumagawa yung Diablo, doon ko naunawaan, pero si Lord may ginagawa, process. And then, nung nasa law office ako, yun nga, iba't ibang mga high level ang nakakausap ko. Pero yun pala ay preparation ng Panginoon dahil pag nagpastor ka, kahit gaano kataas yung level ng kausap mo, Harap at harap. harap at harap ka, word of God ang dala-dala mo, mas mataas yun, mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Tapos, nung time din na nag-resign ako, dahil nga wala akong pera, so naglalakad ako, dumaan ako. Doon sa mga dinadaanan sa paglalakad, yun yung unang-unang ministry ko. At yun ang pinakamalaki kong ministry. Meron akong 29 networks na hawak doon. May mga lolo, may tatay, may kabataan. May nabuo akong 2 leaders doon to the point na naging primary leader yung 2. So, yun yung ano ko. So, lahat yun, sa akin, nagsisink in. So, process. So, I trust lagi yung process ng Panginoon. So, kahit yung mga pangyayari sa buhay ko ngayon, tatay ko, process pa din yun. So, kaya never kong kinwestiyon si Lord tungkol dun sa nangyayari. Basta I trust the process. Masakit, yes. Umiyak ka, yes. Pero I trust the process. So, kumusta ang Father's Day ngayon buwan? So, yun ang Father's Day. Ito yung una, no, Pas? Unang Father's Yes. Day na wala si tatay. Hindi lang Father's Day, birthday din niya. Oh. June 24, birthday din niya. So, sa Father's Day, sa kanilang magkakapatid, siya lang ang lalaki. Siya lang ang binabating father. Happy Father's Day. Siya ang una binabati. Sa aming magkakapatid, ako lang ang lalaki. Ako lang ang binabating father. Happy Father's Day. So, hindi ko pa alam. Dahil wala silang, ako lang yung babatiin din nila, pero wala na rito. So, ako lang yung natitira na babatiin na Happy Father's Day. Although may mga bayaw ako. Yung bayaw ko, isa lang ang father sa bayaw ko. So, pero yun, yun ang part, pressured. Pero sa akin, actually, hindi naman din ganun ka tindi sa akin kasi yes, nagse-celebrate ako ng Father's Day, pero kahit na walang bumati or may bumati na Happy Father's Day, wala naman sa akin. Celebrate pa rin. Basta tatay ako. Basta tatay ako, nagbumati ako ng Happy Father's Day. Parang gano'n. Parang hindi big deal na malaking celebration sa akin ng Father's Day. Kaya kahit na walang bumabati, hindi ako nagtatampo. Pero ngayon kasi kasi Iba. unang taon na wala si Yes. tatay at unang birthday niya na wala Yes. siya. Masakit. Kaya mahirap. Mahirap. Nako, eto Pas. Do you have any regrets in life? Regrets in life. Siguro yung regrets ko, yung aking kabataan. Yung aking kabataan. Yes, masaya.
marami kang kaibigan eh. Tapos lahat ng experiences, lalo na yung high school life mo, nandoon, Totoo. yung ano mo. Pero ang regrets ko ron, sana nung kabataan ko pa lang, nagamit na ako ni Lord sa maayos na paglilingkod. Para mas mahaba, Ganun, mas no? mahaba, mas ma-powerful. So, ganun yung regrets ko. Or kahit na something na hindi naman ako talagang yung pagiging sa leader, worship leader, preacher, di ba? Pero sana yung buhay ko, nagamit ko sa mga kaibigan ko. Kasi nung ako ay second year high school, ayun, yun ang pinaka-worst year ko. Meron akong, sinusuka ko ng eskwelahan. Meron akong 11 records sa For suspension. For kick out na. sa guidance. Grabe. 3 lang kick out ka na. Pero ako umabot ng 11. So talagang sinusuka na ako ng school. Pinabantayan na kami. Kaming magbabarkada, pinabantayan kami. Sa ibang section. So pag magre-recess kami, iba ang kasama namin. Pag magla-lunch, iba ang kasama. Pag uuwi, iba ang kasama. So ganun umabot yung point na ganun. Tsaka hindi yun, hindi lang yun pangalan nun. Hindi yun mga simpleng case. Biro mo, nagka-cutting class. Hindi lang malapit. Arayat. Mount Arayat. Cutting class lang yun, ha? Yeah, tapos, meron point na Last yung... ng trip niya pa. last. Hindi ako, pero kasama namin. Nagpasok din ba kayo ng gin sa loob ng klase? Yes. Yung gin, Ano ba Christmas ba? party, sinali namin sa lalagyanan ng tubig. Para hindi halata, para kunyari bottled water lang, pero gin talaga yun. Yun, tapos sa CR, merong nakalawit na kuryente. Pinupok po namin, so yung buong building namin, Walang 6 na ilaw. floor yun, kumaganon yung ilaw. Tuwan-tuwa pa kami. So yun, basta worst, nakipagsuntukan pa sa gwardiya. So Sa talagang... teacher, nakapagsuntukan sa teacher. Hindi naman. Hindi naman, di ba? Hindi naman. So sa gwardiya nakipagsuntukan. Yung gwardiya namin si Shakil pa. At that time, nag-aaral ako ng self-defense ng Aikido. So kahit anong laki ng gwardiya, hindi makatama sa akin. Kasi talagang dipensado ko sa sarili ko. Pero anyway, yun ang pinaka-worst na year level ko sa school. Yun. Pero yun, It's all part of life. it's part of it. Ito na, Pas. Ay, Ano ang... anyway, sorry. Nag-sorry na ako sa lahat ng teacher na Ano sabi nila? binalikan ko. Nag-reply Ah? na sila. Hindi, binalikan ko sa school. Sa school mismo, binalikan ko yun. Nag-sorry ako. Being part. So, yun. Huling-huli kong pinagsorihan, actually, yung aking teacher sa computer. Kasi, yung teacher, yung aking school, kindergarten school ko, na nagkinuha akong bilang speaker sa kanilang graduation. Wow. Sa kanilang moving up. Ang taray. At ang venue, doon sa pinag-high schoolan ko sa Lasal. At ang kanilang tech, sound tech and visual tech, yung teacher ko sa computer. Kaya lumapit ako doon, nag-sorry ako sa mga ginawa ko. So hindi nyo akalain magagawa ko yung mga ginawa ko nun. Kalain mo yung pasaway dati, Kasi medyo- nagsispeak na sa graduation ngayon. Medyo may panot siya nun. Tinutukan namin ng laser yung ulong ganyan. Tapos pag ganun niya sa blackboard, nakita niya may laser. Sino yun? Hindi talaga. Kaya siya yung pinakamalupit kong nagawa ng pangit. Kaya sobra akong nagsasorry. Nag-sorry ako, hindi ko kinakatawa na yun ngayon. Kinaiinisan ko na yun. Ayan. So, ito na, Pas. Ano ang life verse mo? Ano ang life verse ni Pastor Romer? Actually, ang life verse ko, 2. So sa personal life ko, ang life verse ko is Matthew 16:24. So dahil 3 beses binigay sa akin ng Panginoon yan. So yung unang bigay sa akin nung nagpaplano ako ng buhay ko, sabi niya, deny yourself. So dinay niya yung pangarap ko, yung plano ko. So pangalawang deny yourself na naranasan ko, yung ayokong dumaan ng discipleship. So nung nagbasa ako ng Bible, nanghingi ako sa Lord ng guidance, deny yourself. Take up your cross. Take up your cross. And follow me. Follow me. So, deny na naman yung self ko. So, dininay ko yung sariling knowledge ko, sariling alam ko. Tapos, pangatlong deny yourself ko, ito yung pinakamalala. Resign.
Bigat Support niyan. your pastor. So, mabigat. Mabigat yun. So, pinakamabigat yun. 2 years in the making. 2 years, Bargaining yun after eh. 2 years ng reward ni God na deny yourself, after 2 years ako nag-resign. And then nung nag-resign ako, dapat 1 month period lang. Pero nag-request ako sa boss ko na dagdagan pa ng kalahating buwan kasi parang ayoko talagang umalis. Lalo na mamimiss ko yung kwarto ko sa office na ganyan. Mamimiss mo yung work. Mabibis ko Diba? yung aking whiteboard. So, yung aking cabinet sa likod. So, yun, mamimiss ko. So, Matthew 16:24, deny yourself. If you want to follow me, deny yourself, take up your cross, and then follow me. So, yun. So, every time, kahit nung ako ay, yun nga, na-aksidente ko, naka-recover ako because dapat i-deny ko yung sarili ko. So, every time, kahit ngayon, no, lagi ko na naalala yan, deny yourself, deny yourself, deny yourself. Sa ministry, ang aking life verse is Jeremiah chapter 1 verse 12. Sabi ng Panginoon kasi ron, sa mga unang verse, pinakita ng Panginoon, may pinakita si Lord kay Jeremiah, tong bagay na to. So sabi ni Jeremiah, ano po yan, sanga ng alkomenda. Alkomenda ba tawag doon? Alam. Alcomendas kasi alam ko eh. So yun, sanga siya ng punong alkomenda. So, ibig sabihin, hindi nakita ni Jeremiah, hindi niya sinabi puno yan, hindi niya sinabing halaman yan, di ba? Kundi, hindi niya sinabi yung dahon, hindi niya sinabi yung prutas na bunga nun, kung hindi yung mismo branch ng almenda ba yun? Basta yun. Basta yung halaman na yun. Tapos, ang sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 12, tama, sapagkat ako ay magbabantay upang matiyak na mangyayari ang aking sinabi. So, yun ang aking verse sa ministry. So, ibig sabihin, kapag hindi malinaw sa'yo yung vision, hindi mangyayari. Pangyayarihin ng Panginoon kapag naging malinaw na sa vision mo. So, yun. Kaya pag meron tayong ginagawa sa church, isa lang ibig sabihin nun, malinaw na sa akin yung vision ng Panginoon. Hindi malabo. Yes. So, at isa lang din yung vision, tiyak na mangyayari. Si Lord ang bahala doon. Yes, totoo yan. Sabi nga sa Habakkuk 2:3, for the vision awaits its appointed Yes. time. It hastens to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come to pass. It will not delay. Yes. Sa tamang panahon. Tamang panahon. Thank you so much for being with us today, Pastor Romer. And of course, sa mga kapatid natin, any final words po sa mga viewers natin, Pas? Ayun, so final word lang, trust the process of God. Yun lang. No? So everything, lahat ng dumadaan sa atin, process. Kaya doon nagkakaroon ng katotohanan yung sinabi ng Panginoon na all things work together for good for those who love God. Amen. So makikita mo yan kapag nakita mo, ito palang pinagdaanan ko dati, pangit man o maganda man yan, process pala yan ng Panginoon. So trust the God's process. Ayan. But before we end, Pas, allow me to share our verse for the day found in Isaiah 43:19. And it says, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Maraming salamat sa pagsama sa amin, mga kapatid. Till our next episode of Podcast Kape, Kwento, Kristo. This has been your host, Sara Lagsak Arsenio. Dahil dito, si Kristo ang bida. See ya!